John Doe. Ayon sa file, palaboy siya. Nahuli ng pulis sa tapat ng simbahan. Nagwawala raw. Pero negative sa rabies. Walang infection, malinis ang blood panel, CT scan clear din. Pero may konting taas sa white blood count. So, immune response. Pero walang obvious cause. May sugat ba? Meron pero mabababaw lang. Gasgas sa braso, dibdib, likod. Hindi pantay-pantay eh. Parang siya mismo gumawa. Possible psych case. Siguro, pero walang psychiatry sa records niya. Kahit isa wala. Anyway, pa-schedule ko na lang siya kay Doc Rome. Good call. Kung lahat ng test, malinaw. Baka nga psychological ang cause. Oo nga, pero Liam, ewan ko. May nararamdaman akong iba sa taong to. Anong ibig mong sabihin? Kanina, nung dinala siya dito, muntik niya na akong sunggaban. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang pero para siyang mangangagat. Nakatingin siya sa liig ko, parang lunok. Kung hindi mo siguro siya naturukan agad ang pampakalma, baka inatake niya na ako. Hindi bago sa atin ang pasyente nagwawala, Leia. Alam ko yun, pero siya iba talaga eh. Wala tayong findings, ni isang clue kung anong meron sa kanya. Wala sa medical, oo. Pero sa psych, panigurado meron. Paano kung... Okay, never mind. Hindi ka naman naniniwala sa mga swang, di ba? Gabi na. Pagod ka lang. Ayusin na natin to nang makauwi na tayo. Teka lang, gumalaw siya. Hindi pa tapos ang epekto ng pampakalma, di ba? Normal lang yan. Reflex lang siguro. Liam, hindi refleksyon. Tingnan mo yung mata niya, nakamulat. Nakatingin na naman sa akin. Sandali. I-check ko siya. Liam, hintayin na lang natin si Doc Rome, please. Leia, seryoso ka? Medical student ka tapos aswang ang iniisip mo? Ang mabuti pa ay lumapit ka na lang at tulungan mo ko rito. Ay, oo na nga, eto na. Sir, kukuhanan lang po namin kayo ng vital signs, saglit lang. Nakaready na ang BP cuff. Okay? Systolic, 140. Diastolic, 90. Medyo mataas. Baka epekto lang ng pagwawala niya kanina. Possible. Check natin ang heart rate. May irregularities. Parang may missed beats. Wait, Liam, yung mata niya, dilated. Hindi normal yung reaksyon. Leia, tawagin mo si Doc Chua. Now, pupils unresponsive. Possible neurological crisis. Stroke to or... Liam! Shit! Nagat ka niya! Code Blue! Room 6! Kailangan namin ng tulong dito! Magandang araw po, Miss Ligaya. Ako nga po pala si Liam, isang 4th-year medical student sa Maynila. Ang kwento ko pong ito ay nangyari lang noong nakaraang taon, kaya naman sariwa pa rin sa akin ang lahat. May sarili akong paniniwala. Hindi ako basta nakikinig sa mga kwento o haka-haka. Hanggang sa ang isang bagay na hindi ko pinaniniwalaan ay nangyari sa akin. At ito ang lihim na iningatan ko ng halos isang taon. At gusto kong ibahagi ito sa inyong lahat ngayon. Dahil sa isang insidente, pansamantala pong nasuspende ang internship ko. Labag man ito sa loob ko, wala na rin talaga akong nagawa. Nasa abroad din ang mga magulang ko kaya imbes na manatili sa boarding house, pinili ko na lang gamitin ang pagkakataon para makauwi sa amin sa Naga. Kung saan naroon si Lolo Pedro, ang kilalang albularyo sa aming lugar. Pero hindi ko po inakalang sa pag-uwi kong yon, mas matindi pa pala ang traumang aabutin ko. Isang trauma na siya ring naging dahilan kung bakit unti-unting nagbago ang mga paniniwala ko sa buhay. Liam! Liam, teka lang! Sasama ako! Leia, anong ginagawa mo rito?
Babalik ako sa probinsya. Doon muna ako habang nagpapagaling. Alam ko no, kaya nga ako na dito kasi sasamahan kita. Ha? Internship mo. Ano plano mo ron? Nagpasay eval ako kay Doc Rome at ang sabi niya, boom! Trauma daw ako sa nakita ko sa ospital kaya ayun, nag-request na rin ako ng suspension. Bongga, di ba? Leia, sineryoso mo ba talaga to? O nababaliw ka na talaga ng tuluyan? Uy, grabe ka. Di mo ba na-appreciate? Tsaka di ba matagal na natin pinag-uusapan na magbabakasyon tayo sa probinsya nyo? Eto na yun, Liam. Kaya wag ka na maarte dyan. Leia, hindi ito yung bakasyon na plano natin. Sabi ko, saka na pag nakauwi na rin sila mama, di ba? Oo na, gets ko na yun. Pero Liam, ayoko lang kasi na mag-isa ka ron. Alam ko naman to ugali mo kunwari ang tapang, pero sa totoo lang takot ka rin. Di mo lang talaga masabi. Hindi ako natatakot. Nagtataka lang ako kung bakit ganito ang nangyari. Yun na nga. Kaya nga mas kailangan mo ng kasama. Tsaka, hello? May trauma rin kaya ako. Kaya habang nag-heal ka, mag-heal din ako, di ba? Fair? Oh. Ay nako, pati yung ulo kong sumasakit dinadagdagan mo pa Pero papayag ka rin. In 3, 2, 1. Sige na, oo na. May magagawa pa ba ako? Nakaimpake ka na. Nandito ka na rin sa terminal ng bus. Yes! Pero sa oras na maburyong ka doon, bahala kang umuwi mag-isa. Kita mo to, may ultimatum pa. O siya eto, may dala akong pangkot-kot. Pritong mani na may sangkatarbang bawang. Paborito mo to, di ba? Akin na. Gutom na nga rin ako. Sumakay kami ng bus papuntang Naga at ilang oras din ang itinagal ng biyahe. Pagdating namin hapon na. Pero maliwanag pa rin ang paligid. Sapat para makita kong halos wala pa ring pinagbago sa baryo mula nung huli akong nakapunta roon. Pagbaba ng bus, agad kaming sinalubong ng malamig na simoy ng hangin at abalang mga kapitbahay. In fairness sariwa nga ang hangin. Totoo ang kwento mo. Feeling ko di naman ako maiinip, Liam. Dapat lang. Dahil pag nainip ka, uuwi ka talaga mag-isa. Oo na nga. Tara na, hindi ko sinabi kay Lolo na uuwi ako. Kaya walang sasalubong sa atin. Liam? Liam, ikaw nga! Oh my gosh! Namiss kita! Ang bango mo naman. Parang inaakit mo yata ako, Melay, ikaw pala, kumusta? Eto, ganito pa rin. Ikaw, sabi mo babalik ka tuwing bakasyon. 4 na taon akong naghintay, ngayon ka lang bumalik. Sorry, naging sobrang busy lang talaga. Si Leia nga pala, kaibigan ko. Medical student din. Hi! Nice to meet you, Melay. Hello? Nga pala Liam, hanggang kailan ka dito? Saan ka matutulog? Sa bahay niyo ba o kay Lolo Pedro? Hindi ko pa alam Magkalapit lang naman sila. Kaya kahit saan. Okay. Sakto, wala naman akong ginagawa ngayon. Sasamahan ko na kayo. Basta sa labas lang ako Alam niyo naman ako, takot sa albularyo. Liam, di mo nabanggit ng albularyo pala si Lolo Pedro mo? Yun ba? Ewan. Siguro nakalimutan ko na rin. Anyway, tara na. Gusto ko na rin magpahinga. Nakarating kami sa tapat ng 2 palapag na bahay. Gaya ng dati, moderno ang disenyo nito. Mukha namang maayos ang caretaker na nautusan nila mama dahil napanatiling malinis ang bakuran kahit walang tao. Pero dahil wala sa akin ang susi noon, dumiretso muna kami sa kubo ni Lolo Pedro na di kalayuan sa aming bahay. Lo? Tao po!
Liam, aba, apo ko, nandito ka. Bakit hindi ka man lang nagpasabi sa akin? Nasundo man lang sa anak kita, apo. Okay lang, Lo. Gusto rin kitang isorpresa. Isinama ko na rin po itong si Leia, medical student din gaya ko. Aba, napakagandang bata mo naman, Iha. Halika, tuloy kayo sa loob. Salamat po. Halika, Leia. Maupo ka muna rito. Hello, Lolo Pedro. Oh, Melay, naandito ka rin. Anong ginagawa mo rito? Pasok ka. Hindi na po. Dito na lang ako sa labas. Ay siya, ikaw ang bahala. Magandang araw po. Aba, gabing-gabi ka naman, Isay. Ano? Bakit ka pa rito ka? Anong kailangan mo? Huwag mong sabihin kukuha ka na naman ng pangontra. Ganun na nga po, Mang Pedro. Bigla kasing sumama ang pakiramdam ko eh. Iba po ang kutob ko. Aba, ano bang ginagawa mo sa mga pangontra at halos araw-araw ka na lang humihingi? Huwag kang masyadong nerbyosa, Isay. Baka ikasama pa ng pagbubuntis mo yan. Ang pagiging matatakutin mo. Ate Isay naman kasi, magbubuntis-buntis ka tapos takot na takot ka naman lagi na matiktikan ng aswang. Wala naman masamang maging handa pero aba naman. Baka naman atakihin ka na sa puso yan. Hayaan mo, Lo. Akong bahala dito kay Ate Isay. Ay siya. Maupo ka muna at ihahanda ko lang ang kailangan mo. Isay, Liam, saglit lang ha. Ihahanda ko muna ito. Sige lang po. Tahimik akong naupo sa tabi ni Leia habang pinagmamasdan si Lolo Pedro sa kanyang paghahanda. Kinuha niya ang isang maliit na pulang pouch mula sa lumang cabinet. Mula roon isa-isang inilabas ang mga sangkap. Ilang pirasong tuyong bawang, asin na puting-puti na parang pinino, at isang lumat kupas na papel na may sulat kamay. Bago niya paghaluin ang asin at bawang, ipinatong muna niya ang kanyang palad sa ibabaw ng mesa. Pumikit ng saglit at marahan niyang binigkas ang isang orasyon na hindi ko naman maintindihan. Pagkatapos dahan-dahan niyang inilagay ang asin at bawang sa loob ng pouch. Inikot ito ng 3 beses sa palad, saka mahigpit na isinara. Kakaiba po ang pakiramdam ko dito sa kubo niyo. Hindi naman po makakapasok ang aswang dito, di ba? Ay naku, Isay. Hindi natin mapipigilan ang aswang na lumapit. Pero hindi kanyang gagalawin kung may pangontra ka. Ang aswang ay takot sa bawang at asin. Kaya ito, Isay, kumalma ka na. Wala namang ibang dadating kundi ang apo kong galing Maynila. Salamat po. Sige po, mauna na ako. Liam, uwi na rin muna ako. Sasabay na ako kay Ate Isay. Babalik rin ako bukas. Isasama ko na rin si Rafi. Sigurado magugulat din yan pag nalaman niyang umuwi ka. Sige, Melay. Ingat pa uwi. Salamat! Ingat, Melay! Apo, bakit pala umuwi ka? Hindi ba't hindi pa naman tapos ang semester? Tsaka ang sabi mo sa akin nung huli kang tumawag, nagsimula ka na raw na ano kayo? Internship po. Yun na nga, iho. Bakit ka napauwi ng alanganin yata? May problema ba? Nagkaroon po ng insidente sa ospital, oh. Nagka-injury po ako. Ano? Injury? Anong nangyari po? Huwag po kayong mag-alala, Lo. Ayos lang ako. Hindi naman po gaanong malala. Ayan ka na naman, Liam eh. Manggagamot na ba yung lolo mo? Ba't di mo ipakita sa kanya? Hindi na. Ayos lang ako. Kumpleto naman lahat ng gamot na nireseta sa akin. Hindi na kailangan. Pero apo, tama ang kaibigan mo. Mas maganda kang makita ko yan para alam ko kung anong pwede natin gawin. Sige na, Liam. Pakita mo na kay lolo. Baka makatulong siya. Sige na nga. Diyos ko, anak.
Anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan yan? Sinong may gawa nito? May pasyente po kasi kami sa ospital. Bigla na lang nagwala tapos kinagat si Liam. Ayos lang po ako, Lo. Na-check na rin ito ng doktor bago ako umalis. Iyo, ang ganyang sugat hindi basta-basta. Hindi yan tinatabla ng ordinaryong gamot o antibiotics. Hayaan mo akong gabutin ka habang maaga pa. Bago pa lumala. Hindi na po, Lo. Pagod na rin po ako ngayon. Pwede po bang makuha na lang yung susi ng bahay? Doon na lang po sana kami ni Leia tutuloy. Apo, delikado yan. Pakiusap lang. Kahit linisin ko lang muna, hayaan mo akong tingnan. Lo, hindi na po talaga. Pakibigay na lang po yung susi at maraming salamat po. Ay siya. Saglit lang kukunin ko sa aparador. Doon ko itinago yun eh. Grabe ka naman, Liam. Gusto lang naman ni Lolo Pedro siguraduhin okay ka. Leia, tama na. Sinabi ko ng ayos lang ako. Okay. Sabi mo eh. Oh, eto apo. Salamat po, Lo. Bukas na lang po siguro tayo magkumustahan ulit. Pagod na po talaga ako. Magpapahinga na po kami ni Leia. Kayo rin po siguro. Sige apo. Si Lara, yung caretaker nyo. Siya na ang bahala sa pamibili at pagluluto ng pagkain. Sige po, Lo. Maraming salamat po. Sige na at gabi na. Mag-iingat kayo sa daan. Ikinagagalak din pala kitang makilala, Iha. Ngayon lang ulit nagpakilala ng kaibigan sa akin ang apong yan. Nice to meet you rin po, Lolo Pedro. Salamat po. Mauna na po kami. Bumalik kami papunta sa bahay. Nang makarating, agad kong binuksan ang lahat ng ilaw at sinalubong kami ng malinis na living area. Pero kahit na naaalagaan at nalilinisan, halatang walang nakatira. Dahil sa mga puting telang nakabalot sa lahat ng gamit. Ang laki ng bahay niyo. Malaki nga pero wala namang nakatira. At least, pag nagkapamilya ka na, eto, meron na kayo matitira na agad. Bakit mo naman naisip na dito ako titira pag nagkapamilya ako? Bakit hindi ba? Wala ka namang kapatid, di ba? Tapos ang parents mo nasa ibang bansa. So syempre, sa'yo na tong bahay na to. Tsaka anong ayaw mo dito? Ang aliwalas, tahimik, hindi pa polluted, di katulad sa Maynila. Kung karir mo iniisip mo, sigurado naman ako, maraming ospital dito at magkakandara pa silang tanggapin ka. Dahil kulang na mga tulad natin dito sa ganitong mga lugar. Hindi ako titira dito pag nagkapamilya na ako. Oo, sariwa nga ang hangin. Pero wala namang kabuhay-buhay. Maliit din ang opportunity, kaya wala masyadong umaasenso. Palibhasa, mas inuuna pa ng marami ang maniwala sa mga walang kwentang bagay. Ganyan ba talagang pagkadisgusto mo sa mga alternatibong paniniwala? Liam, kahit naman doktor tayo, alam nating hindi lahat ng bagay kayang ipaliwanag ng siyensya. Oo nga, pero may mga bagay pang hindi na pag-aaralan. Pwedeng bago lang, o ngayon lang nadiskubre. Pero hindi totoo yung mga aswang at orasyon na yan. Gawa-gawa lang yan ng tao. Panakot sa bata, tapos kumalat. Pati matatanda naniniwala na rin. Para takutin ang sarili nila. Ikaw ang bahala. Basta ako naniniwala ako sa mga ganon. Dahil marami namang ibang entities sa mundo. Tsaka isipin mo, sa dami nang nangyari sa mundo, hindi ka pa ba maniniwala? Sa dami nang nanakop sa bansa natin pero nakalaya tayo. Naniniwala ka ba talaga? Nagganon lang kalakas sa mga Pilipino? Ay naku, ewan ko sa iyo, Leia. Pati ba naman dito? May ibang theory ka na naman? Sige, ipapuputol ko ang braso ko kung mapatunayan mong totoo nga yung aswang na yan. Totoo sila, Liam. At huwag kang basta-basta magsasalita ng ganyan. Baka mamaya mangyari nga sa'yo. Ewan ko sa'yo. Ang mabuti pa matulog na tayo. Alin bang guest room nyo dito? Yung 2 kwarto sa baba, guest rooms yon. Pero doon ka na sa taas.
sa kwarto nila mama. May sariling banyo ron. Mas komportable ka. Naku, nakakahiya naman. Okay na ako rito sa guest room. Ikaw ang bahala. Pero kung totoo nga ang aswang, wala kang takas dyan sa baba. Nananakot ka ba, Liam? Oh, bakit? Ikaw tong nagsabi na totoo sila, di ba? Nag-a-adjust lang ako sa paniniwala mo. Iniwan ko na si Leia sa sala at pumasok na ako sa aking kwarto. Doon malalim akong humugot ng hininga. Inilot sandali ang sentido bago naupo sa kama. Pakiramdam ko'y pagod na ako, Miss Ligaya. Idagdag pa ang kirot na tinitiis ko lang sa aking braso. Kaya naman hinubad ko na ang aking jacket. Pumasok sa banyo at humarap sa salamin para tingnan ang kalagayan ng aking sugat matapos alisin ang benda. Shit. Hindi gumagana ang antibiotics. Liam, pwede ba akong pumasok? Bakit, Leia? May kailangan ka ba? Nasa banyo ako. Papasok na ako Tutulungan kita linisin ang sugat mo. Leia, sabi ko matulog ka na, di ba? Alam ko. Pero gusto ko lang i-check muna yung sugat mo. Patingin nga. Hindi na kailangan. Ayos lang ako. Anong ayos? Liam, baka mas lumalala pa yan. Hindi. Normal lang to. Nagalaw ko lang siguro kanina. Pero parang may discoloration na. Huwag mo na yung isipin, Leia. Kaya ko to. Puro kakaya ko to. Halata namang nasasaktan ka. Napapansin kita simula pa lang nung biyahe. Leia, ayos nga lang ako. Na-stress lang siguro yung sugat. At na-test na rin yan bago ako umalis, di ba? Narinig mo si Doc Chua. Walang infection. Oo. Pero kung wala nga infection, bakit parang lumalala? Wala naman ako nararamdamang kakaiba. Bukod sa sakit. Liam, isa na sa simptomas ang pananakit. At yung discoloration, hindi mo dapat pinabaliwala yan. Hindi yan simpleng kagat lang, okay? Hindi ako mapalagay sa iyo Huwag ka na kasing mag-alala. Ayos lang ako. Hindi mo kailangan magtapang-tapangan lagi, Liam. Halika na, ako na maglilinis ng sugat mo. Tumigil siya sa pagsasalita. Saglit na katahimikan ang bumalot sa aming dalawa. Hanggang sa dahan-dahan niyang nilapitan ang braso ko. At tinanggal ang bahagyang nakalaylay na benda. Hindi ko na nagawang pigilan siya, Miss Ligaya. Kahit pa hindi ako komportable. May kung anong parte kasi sa akin ang naiinis tuwing naririnig ko siyang nagsasalita tungkol sa mga bagay na walang katuturan. Hindi na to normal. Ang mabuti pa magpatingin ka na kay Lolo Pedro bukas. Hindi masamang maniwala sa ibang bagay, Liam. Una pa lang sinabi ko na sa'yo. May kakaiba akong pakiramdam sa pasyente na yon. Tumigil ka na nga, Leia. Masyado kang maraming sinasabi. Ayoko makinig sa mga theory mo ngayon. Anong gusto mong gawin ko? Manood lang habang pinipilit mong maging kalmado kahit halatang nahihirapan ka na? Liam, wala tayo ngayon sa syudad. Wala tayong complete lab. Wala si Doc Chua. Kung hihintayin mo lumala pa yan bago kumilos, baka kung ano pang mas malalang mangyari sa'yo. Ang kulit mo! Oo, makulit ako. Alam mo na yan. 4 na taon na tayo magkaibigan. Kaya kung gusto mong manahimik ako, magpatingin ka na kay Lolo Pedro. Ayoko nga! Fine. Bukas, pupunta ako sa local clinic. May kakilala akong doktor dito. Teacher ko noong senior high. Baka matulungan niya ako. Sige, samahan kita. Lumipas ang magdamag na halos hindi ako makatulog dahil sa matinding sakit na nagmumula sa aking braso. Kaya nang marinig ko ang 3 sunod-sunod na katok at ang matinis na boses ni Melay sa labas ng bahay. Sakto namang katatapos ko lang maligo at makapagpalit ng damit. Liam, pabukas ng pinto. Gising ka na ba? Ako na, Liam. Sige,
Salamat, Leia. Tol, kumusta? Rafi! Kumusta pare? Ayos lang. Busy sa barangay. Barangay? Oo, Bakit? eski chairman ako dito. Oh, Napasabak ako eh. Akala ko dati madali lang to. wow! Congrats, Tol! Kayang-kaya mo yan. Para saan pat naging student leader tayo nung high school? Tagal na nun pare. Ikaw, kumusta pa lang college life mo? Ayos lang. Nakakapagod pero kinakaya naman. Uy, tol. Ayos yung kasama mo ha. Ang ganda. Kayo na ba? Ano yan? Pagka-graduate, kasal ka agad? Sira ulo ka talaga. Si Leia, kaibigan ko. Nagpumilit lang sumama rito. Kaibigan ka dyan. Yung mga tingin na yan, naku, ganyan na ganyan ka nun kay Melay. Kung hindi lang balihot tong kaibigan natin na ngayon lang nagpapapansin kung kailan huli na. Tigilan mo nga ako, Rafi. Ang mabuti pa, samahan mo na kami. Lalabas kami ng bayan. Magpapacheck up ako. Check up? Bakit? Anong nangyari sa'yo, Liam? Wala. Huwag na nating pag-usapan muna yan. Tara na, Leia. Kailangan nating maaga sa klinik. Baka mahaba ng pila. Tol, bakit hindi ka na lang magpagamot muna kay Lolo Pedro? Ayaw niya. Hanggang ngayon pala, hindi ka pa rin naniniwala sa albularyo, Liam. Nung high school tayo, naalala ko, nagagalit ka kaagad kapag nababanggit ko yung tungkol sa mga aswang. Ewan ko lang. Baka naman nagbago ng isip mo ngayon. Hayaan nyo na si Liam. Huwag niyong pilitin yung tao. Leia, tara na. Oo na, eto na. Gamit ang tricycle ni Rafi, nakarating kami sa bayan at agad kaming pumila sa klinik ni Dr. Enzo. Sa mga sandaling iyon, Miss Ligaya, aminado po kung kinakabahan ako. Karaniwan kasing sa ganitong uri ng impeksyon, mabilis ang epekto ng unang turok ng gamot. Kaya hindi ko na rin alam kung paano ko ipapaliwanag ang patuloy na paglala ng sugat ko. Pagpasok namin sa klinik, agad akong binalot ng amoy ng alkohol at menthol rub. Ilang taon na rin ang lumipas, pero pamilyar pa rin ang lugar. At sa likod ng desk nakita ko ang isang pamilyar na mukha. Si Dr. Enzo. Dating guro ko sa biology nung senior high school. Medyo tumanda na, pero hindi nagbago ang tikas at seryosong ekspresyon. Liam? Aba, ikaw nga. Ibang-iba ka na ngayon ah. Balita ko itinuloy mo talaga yung pangarap mong maging doktor. Oo nga po, Doc. 4th year na. Konting tiis na lang po. Maupo ka. So anong nangyari? Bakit ka na parito, Liam? Kinagat po ako ng pasyente. Sa ospital sa Maynila. Psych case ang hinala pero wala pang official diagnosis. Binigyan ako ng antibiotics, tetanus shots, lahat na po. Pero kahit anong gamot, lumalala pa rin. Pwede ko bang makita? Dahan-dahan kong inalis ang bandage sa braso ko. Nakita ko kaagad ang pagkunot ng noo ni Dr. Enzo habang tinititigan ng sugat. Kulay ubi na ang palibot. Parang may bula. At may bahagyang amoy na hindi ko maipaliwanag. Liam, ilang araw na to? 3 araw na po. Pero araw-araw ko pong nililinis. At umiinom pa rin po ako ng mga gamot hanggang ngayon. Hindi ito karaniwang infection. Gusto kong kumuha ng dugo para masuri. At kung maaari, kumuha rin ng konting sample ng laman para sa biopsy. Kasi sa totoo lang, hindi ito normal na tissue response. Biopsy, Doc? Hindi ba medyo matindi na yon? Kung minor infection lang to, dapat bumuti na after 48 hours. Pero ngayon, may signs ng necrosis at yung discoloration, hindi typical. Liam, hindi ako nananakot pero gusto kong siguraduhin na wala tayong nakakaligtaan dito.
Doc, hindi po ba delikado na? Ang bilis ng paglala, parang kahapon lang maliit pa yan eh. Exactly. Kaya kung okay lang sa inyo, i-fast track na natin to. May lab ako sa kabilang building. Bibigyan ko kayo ng request form. Balikan nyo ako agad kapag may resulta na. Hawak ko ang request slip at ramdam ko ang bigat sa dibdib ko. Sa totoo lang, Miss Ligaya, gusto ko na sanang umalis at wag nang ituloy ang check-up. Pero alam kong hindi rin ako titigilan ni Leia kung hindi ito matatapos sa araw na yon. Kaya sinamahan niya ako papunta sa kabilang building para magpa-check up ng dugo. Pagkatapos nun, kumain muna kami sa karinderya. Wala sina Melay at Rafi nun. Pasado 1:00 na ng hapon, bumalik kami sa ospital para kunin ang resulta. Liam, tumataas ang neutrophils mo. Pero hindi siya tugma sa typical infection. Walang bakas na bakterya. Walang virus. Sa totoo lang, parang walang dahilan para lumala ang sugat mo. Hindi po ba pwedeng stress o trauma lang ang trigger? Kung trauma lang, dapat may signs of healing na tayo. But it could be an allergic reaction. May nakain ka ba kamakailan na posibleng naging trigger? Parang wala naman, Dok. Teka, yung dala kong mani, baka yun Liam. Kasi after natin bumaba ng bus, napansin ko mas madalas ka na magreklamo sa sakit. Mani lang yun, Leia. Hindi naman yun ang unang beses na kumain ako nun. Ano ka ba Liam? Alam mo naman ang predictable ang allergies. Pwedeng okay dati pero ngayon hindi na. So, allergic na ako sa mani ngayon. Hindi pa tayo sigurado, Liam. Pero I suggest na habang wala pa tayong mas malalim na findings, obserbahan mo ang sarili mo. Lahat ng kinakain mo, pakiramdaman mo. Tingnan mo kung may kaugnayan sa sugat. Sige, Doc. Thank you. Wala yun. Mag-ingat kayo. Sure, Doc. Thank you ulit. Pagka-uwi, diretso akong pumasok sa kwarto. Nahiga ako sa kama at pinilit kong matulog. Pero nang magising ako, para bang may nagbago. Miss Ligaya, hingal na hingal ako noon. Para bang mabibingi ako sa lakas ng mga tunog sa paligid. Kahit hating gabi na. Ang kuliglig, ang kaluskos ng dahon sa labas. Pakiramdam ko'y parang nasa loob ng tenga ko ang lahat ng ito. Ang ulo ko parang pinipiga sa sakit. At ang sikmura ko naman ay kumukulo. Hindi ko maintindihan kung anong gusto nitong mangyari. Hanggang sa hindi ko na kinaya. Tumakbo ako papuntang banyo at doon ako sumuka. Liam? Liam, ayos ka lang ba? Gusto kita makita. Papasok na ako sa kwarto mo ha. Liam? Ay, Diyos ko! Nagsusuka ka! Sandali! Kukuha ko ng tubig! Hindi. Lumabas ka dito, Leia. Kaya ko na to. Lumabas ka. Ano ka ba naman, Liam? Hanggang ngayon ba gaganyan ka pa rin? Kitang-kita naman hindi mo kaya eh. Hindi. Ha? Umalis ka, sabi! Labas! Hinihingal kong hinila ang leeg ng aking suot na pantulog. Para bang hindi ako makahinga ng maayos. At sa tuwing matititigan ko si Leia, biglang kumakalam ang sikmura ko. Hindi ko maintindihan, Miss Ligaya, pero parang siya ang nagpapalala ng gutom na nararamdaman ko. Salamat na lang at pagkatapos ng malakas kong sigaw, lumabas agad si Leia. Alam kong nagulat siya. Kitang-kita ako kung paano nangilid ang luha sa mga mata niya habang palabas ng kwarto. Pero hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin nun. Kahit pagtayo para uminom ng tubig, hinihingal ako. Lupaypay na lupaypay ang katawan ko sa gutom. Ang mas nakakainis pa, parang may sumasaksak sa utak ko. Isang boses na
paulit-ulit na nag-uudyok kung paano ko maaalis ang gutom na yon. Liam, Melay? Bakit yan nandito? Paano ka nakapasok? hindi na mahalaga yun. Ang importante, matulungan kita sa nararamdaman mo. Anong ibig mong sabihin? Liam, alam kong nararamdaman mo na ang gutom. Huwag mo na yang pigilan. Nandyan lang si Leia, di ba? Aminin mo, siyang iniisip mo ngayon. Alam kong nasasabi kang tikman ang sariwa niyang laman. Ang dugo niya. Liam, gawin mo na. Ano bang pinagsasabi mo? Umalis ka dito, Melay. Gusto kong mapag-isa. Mas lalo ka lang mapapasama kung hahayaan mong kumalat ang kamandag sa sugat mo. Liam, hindi mo na yan mapipigilan. Melay, pwede ba? Umalis ka na. Umalis ka na kung ganyan lang din ang sasabihin mo. Gusto ko lang naman na tulungan ka. Tanggapin mo na kung ano ka. Wala ka nang magagawa. Kung hindi mo gagawin ang nararapat, mas lalo kang mapapasama. Mawawalan ka ng kontrol. At baka tuluyan ka ng ituring na limaw. Pero kung ngayon pa lang, ibibigay mo na sa katawan mo ang kailangan nito. Mabubuhay ka na parang normal. Kagaya ko. Parang ikaw. Anong ibig mong sabihin? Oo, Lia. Unti-unti, nagiging kagaya mo na ako. Simula pa lang nang makita kita. Ramdam ko nang malaki nang nagbago sa'yo. Hindi nga ako nagkamali. Hindi. Nababaliw ka lang, Melay. Umalis ka na. Ayoko nang marinig pa ang mga sasabihin mo. Hahayaan mo ba talagang mahirapan ka? Walang nakakakilala kay Leia dito. Kahit anong gawin mo sa kanya, madali lang nating mapagtatakpan. Hindi. Wala akong masamang bala kay Leia. Umalis ka. Layuan mo ako, Melay. Tumalikod ako kay Melay habol hininga. Mariin kong kinuyom ang kamao. Sakay sinuntok sa pader. Pakiramdam ko'y lalo kong nangihina sa mga sinabi niya. Parang gusto siyang sundin ang katawan ko. Pero nang mapatingin ako sa salamin, pilit kong ibinalik ang katinuan sa sarili ko. Paglingon ko sa gilid, wala na si Melay. Kinabukasan, nagising ako sa marahang katok sa labas ng aking silid. Iho, si Aling Lara ito. Dinalan ko kayo ng almusal. Magandang umaga po. Salamat po, Aling Lara. Bababa na lamang po ako. Mag-aayos lang po ako ng sarili. Sige, iho. Nakahain ang pagkain sa mesa. Kapag lumamig, ipainit niyo na lang, ha? Opo. Pagkitawag mo na rin ang kaibigan mo. Kanina ko pa siya tinatawag pero hindi sumasagot. Sige po. Ako na pong bahala. Isa pa pala, ang bili ng lolo mo. Dumaan ka raw sa kanya mamaya. Mukhang nag-aalala siya sa'yo. Ang sabi may sugat ka raw. Okay lang po ako. Pupunta na lang po ako mamaya. Sige iho, mauna na ako. Lumabas ako ng aking silid at dumiretso sa kusina. Matamlay kong pinagbasda ng mga pagkain sa lamesa. May pansit bihon, garlic shrimp, kanin at calamansi juice na nakalagay sa babasaging pitsyel. Hindi ko maintindihan kung bakit nandoon pa rin ang pakiramdam ng gutom sa katawan ko. Pero wala akong kagustuhang tikman ng alinman sa mga pagkain. Doon ko po naranasan yung pakiramdam na bawat subo ng pagkain ay parang hindi tinatanggap ng sikmura ko. Para bang nakakapandiri.
na parang hindi yun ang pagkain na kailangan ng katawan ko. Kaya bago pa ako masuka, pinili ko na lang tapusin ang pagkain. Uminom ako ng tubig at lumabas ng bahay para magpahangin. Liam, ang konti na kinain mo kanina, di ba paborito mo yon? Hindi ko alam. Parang hindi lang yata yan ang gusto ko ngayon eh. Bakit? May cravings ka ba? May gusto ka bang pagkain? O pwede mo naman sabihin kay Aling Lara. Sabi niya kanina, sabihin lang daw natin kung anong gusto natin, ipaghahanda niya tayo. Bumaling ako kay Leia. At doon, parang otomatikong tumama ang paningin ko sa kanyang makinis na leeg. Sa katamtamang laman ng kanyang mga braso. Biglang nangilid ang laway ko sa bibig. Para bang takam na takam ako. Agad kong iniwas ang tingin at huminga ako ng malalim. Pakiramdam ko nababaliw na ako, Leia. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Bakit? Ano bang nararamdaman mo? Sabihin mo na kasi sa akin. Hindi ko rin alam kung paano ko ipapaliwanag. Parang hindi ko na rin maintindihan ng sarili ko. Kaya nga sabihin mo sa akin, di ba? Tutulungan kita alamin kung ano to. Alam mo naman susuportahan kita kahit anong mangyari. Leia, anong sabi mong tiningnan ka ng pasyente natin noon? Na parang may balak siyang masama sa'yo. Ano sa palagay mo yun? Ah, yun ba? Nang una, inisip ko talaga na baka naiilang lang ako sa paraan ng pagkakatitig niya. Pero yun nga, bigla na lang siyang lumapit. Akmang susunggaban ako, para bang kakagatin. Nanilisik ang mga mata niya, parang galit na hayop. Kaya hindi mo ako masisisi kung naisip kong baka aswang siya. Naniniwala ka ba talaga doon? Bakit hindi? Alam mo, hindi naman lahat ng bagay kayang ipaliwanag ng siyensya. May mga kondisyon na tanging albularyo lang nakakapagpagaling. Aminin mo, marami tayong pasyente hindi ma-diagnose. Kahit na. I just can't believe na posibleng totoong mga yun. Para sa akin, ang kwento lang talaga ng matatanda. Nakakatawa ka talaga, Liam. Yung lolo mo, albularyo. Dito ka pa ipinanganak at lumaki, pero hindi ka naniniwala sa mga kwentong yan? Siguro. Kasi pinanganak akong hindi dapat maniwala sa ganyan. Kung naniniwala ako, sa palagay mo ba, pipiliin kong maging doktor? Bakit naman hindi? Ako nga eh. Ikaw yun. Nga pala kagabi, pinapasok mo ba si Melay? Sa susunod kapag sinabi kong gusto kong mapag-isa, huwag ka nang mag-imbita ng iba para kumbinsin ako. Ha? Teka lang, Liam. Wala akong alam sa sinasabi mo, ha? Nung pinaalis mo ako, sinunod naman kita. Dumiretso na agad ako sa kwarto ko. Pero nandito si Melay kagabi. Pagkalabas mo, nandun na siya. Seryoso ka ba dyan? Sarado ang buong bahay, Liam. Siniguro ko yan bago ako umakyat. Kahit mga bintana nakalak. Kahit pabukas ang balcony ng kwarto mo, imposible namang akyatin yun ni Melay. Maliban na lang kung may lahing aswang yung kaibigan mo, di kayang-kaya niya yun. Aswang? Biro lang. Mabuti pa, tanungin mo na lang si Melay mamaya. Sigurado akong dadalaw din yun dito. Malay mo, nanghiram lang ng susi kay Aling Lara. Sige. Mabuti pa nga. Liam, pare! O, di ba? Sabi ko sa'yo, pupunta sila. Hi, Liam. Oh, Leia. Nandito ka rin pala. Oo naman, saan naman ako pupunta? Ewan, malay natin. Ha? Uy guys, camping tayo. May alam akong campsite. Malapit lang, dun sa may dulo ng gubat, katabi ng talon. Wow, parang magandang idea yan ah. Gusto ko yan, Rafi. Teka, hindi ba delikado yun? Hindi naman siguro. Wala namang nagagawi dun eh. Kung takot kayo sa aswang, edi humingi kayo ng pangontra kay Lolo Pedro. Hindi na kailangan yan. Kayo bahala. No, tuloy tayo? Ano sa palagay mo, Liam? Oo nga, Liam. Kanina ka pa tahimik dyan. Sasama pa tayo? Melay, paano ka nakapasok sa bahay kagabi? Ha? Nakapasok? Saan?
Ito kasi si Liam, sabi niya nasa kwarto ka raw niya kagabi. Totoong sinasabi ko. Joke ba yan? Nasa bahay lang ako kagabi, Liam. Hindi ako umalis. Pero nandito ka kagabi. Kausap kita. Sabi mo pa nga, Ano? Anong sabi ko, Liam? wala. Baka naman nananaginip ka lang, Liam. Kalimutan mo na yon. Ano, tuloy ba tayo? Bahala na kayo. Yun oh! Sakto. May dala na akong mga lutuin. Mas okay siguro kung ihanda na natin yung mga sangkap dito. Sige. Aalis muna ako. Teka, saan ka pupunta? Kay Lolo. Leia, sumama ka sa akin. Bakit? Ang lapit lang naman nun na. Tutulong na lang muna ako kina Rafi sa paghahanda. Hindi. Sumama ka sa akin ngayon. Sige na, Leia. Kami nang bahala dito. Sanay naman na kami dito sa bahay ni Liam. Di ba, Melay? Oo. Sige na, Leia. Kami nang bahala rito. Sige. Nakarating kami sa kubo ni Lolo na hindi nag-uusap. Pero ramdam ko ang pagtataka niya. Pero sa pagkakataon na yun, isa lang ang tumatakbo sa isip ko. Ang maprotektahan si Leia. Leia, Apo, mabuti naman at naisipan mong pumunta na rito. Habang maaga pa, mas mainam nang gamutin natin ang sugat mo. Hindi po ako pumunta dito para magpagamot, Lo. Para saan? Gusto ko lang po sanang bigyan niyo si Leia ng pangontra. Ha? Bakit, Liam? Para saan? May problema ba? Basta, Leia. Sumunod ka na lang muna. Para sa iyo rin naman yan. Pero, Liam, hindi ba't ikaw mismo ang hindi naniniwala sa ganyan? Huwag ka na maraming tanong, Leia. Sige na. Lumapit ka na kay Lolo. Sige, Iha. Halika. Igagawa kita ng pangontra. Pero Liam, mas mainam pa rin kung susubukan mo rin ang alternatibo. Hindi ito haka-haka lang, anak. Kahit sa ospital, ginagamit din ang halamang gamot. Alam ko po, Lo. Pero Lolo Pedro, tulong po! Teka, si Isa yun ah. Kuya Pedro, si Isay magaganap na raw! Aray ko! Ay, Diyos ko! Sumasakit ang tiyan ko. Hindi po ako dapat manganak. 6 na buwan pa lang ang tiyan ko. Ay, kumalma ka, Isay. Ihanda mong sarili mo. Kahit 6 na buwan pa lang, kung humihilab na, wala na tayong magagawa. 6 na buwan? Delikado po yan. Leia, tulungan natin sila. Dito po, Ate Isay. Higa po kayo rito. Teka, lumayo ka sa akin. Lolo Pedro, huwag niyo hayaang hawakan niya ako. Isay, si Liam yan. Siya yung apo ni Kuya Pedro. Wala akong pakialam. Ibang pakiramdam ko sa kanya. Mapapahamak ang anak ko dahil sa kanya. Lumayo ka! Huwag mo hawakan! Ate Isay, huminahon po kayo. Doktor ako. Matutulungan ko kayo. Lumayo ka sa akin! Umiinit ang pangontra ko sa'yo. Aswang ka! Huwag mo ako hawakan! Liam, dinudugo na siya. Ay, oh Diyos ko! Anong gagawin natin? Liam, Apo, hayaan mo na muna ako. Lumabas ka na muna. Nakakasama sa bata ang presensya mo. Leia, samahan mo muna siya sa labas. Pero Lo, 6 months pa lang daw yung baby niya. Delikado ho yun. Dapat sa ospital siya dalhin. Oo nga ho. At paano nakakapekto ang presensya ni Liam? Anong... Ito na nga bang sinasabi ko. Sana una pa lang, nakinig ka na sa akin, Liam. Sobrang sakit. Ayoko na.
Mabilis na lumapit si Lolo Pedro kay Ate Isay. Habang ako'y walang nagawa kundi ang lumabas ng kubo. Kasama si Leia. Nang makabalik kami sa bahay, nadatnan namin si Rafi at Melay abala sa paghahanda ng mga dadalhin para sa camping. Biglang kumalam na naman ang singmura ko nang makaamoy ako ng dugo. Shit! Nahiwa ako. Bad trip talaga to. Halika, patingin. Linisin muna natin ang sugat mo. Naku, wag na. Nakakahiya sa'yo. Ano ka ba? Doktor kaya ako. Sanay ako sa ganyan. Oo nga pala, no? Oh, Liam. Natigilan ka dyan. Ano? Gutom ka na ba? Lumayo ka muna sa akin, Melay. Umakyat ako sa taas. Isinara ang pinto at malalim na humugot ng hininga. Kinalma ko ang sarili ko. Pilit kong sinisiksik sa utak ko na baka sakaling lahat ng ito'y normal lang. Na baka sakit lang to at hindi sumpa. Hindi ka babalaghan. Kaya pagsapit ng dilim, nagsimula na kaming maglakad papunta sa campsite na sinasabi ni Rafi. Sa kabila ng hapdi ng sugat ko, pinilit kong makisama at makisabay sa kanila. Pagsapit ng hating gabi, tulog na ang lahat. Si Leia at Melay magkasama sa isang tent. Ako at si Rafi naman ay sa kabila. Hindi ako makatulog. Nanunuot sa ilong ko ang amoy ng dugo mula sa maliit na sugat ni Rafi. Para akong nababaliw sa simpleng halimuyak noon. Kaya bumangon ako. Dinukot ko ang sleeping pill sa bag. Hindi na ako nag-abala pang bilangin ang nakuha ko. Basta nilunok ko na lang lahat yon. Pero ilang minuto lang ang lumipas. Nagising akong pawis na pawis. Umiikot ang paligid at nalalabo ang paningin. Mukhang masarap ng laman mo, Leia. Hindi na ako nagtataka kung bakit ikaw agad ang kinahumalingan ni Liam. Leia. Melay. Dahan-dahan akong gumapang palabas ng tent. Pakiramdam ko'y wala akong lakas pero itinatayo ako ng kaba. Tinungo ko ang tent ni Melay at Leia. Binuksan ko ang zipper pero wala sila doon. Pero ang mga bulong, ang mga salita ni Melay, parang nanunuot mismo sa loob ng tenga ko. Dahil hindi ka magawang saktan ni Liam, ako nang magsisimula. At pagkatapos, saka ko siya aalokin ng laman mo. Tingnan natin kung makakatanggi pa siya. Kapag nakahandusay ka ng wala ng buhay, hinihintay na lang na kainin. Ano nangyayari sa akin? Bakit naririnig ko si Melay? Bakit ang lakas ng pandinig ko? Bigla na lang kumirot ang sugat ko na halos mapasigaw ako sa sakit. Napakapit ako sa gilid ng tent. Nanginginig ang kamay habang dahan-dahang tinatanggal ang benda. At sa sandaling nakita akong laman sa ilalim. Napaiyak ako, Miss Ligaya. Hindi ko kinaya. Namamaga ang sugat. Kulay itim na ang paligid at sa gilid nito, may gumagapang na uod. Para bang unti-unting nabubulok ang laman ko mula sa loob. Gusto kong sumigaw. Gusto kong magwala. Pero alam kong nasa tent lang si Rafi at ayoko siyang magising. Kaya dali-dali akong tumakbo palabas ng campsite. Papasok sa madilim na gubat. Pagdating ko sa gitna ng kakahuyan, doon na ako napahinto. Hingal na hingal at nanghihina. At doon ko hinayaan kong mawala ang kanina ko pang pinipigilang daing. Liam?
May like... Nasaan si Leia? Anong ginawa mo sa kanya? Huli ka na. Hindi. Hindi. Nasaan si Leia? Melay! Hindi kita mapapatawad. Oras sa may mangyari masama sa kaibigan ko. Wala akong pakialam. Ang mahalaga sa akin ay mabuhay ka. Heto, pagmasdan mo tong piraso ng laman sa kamay ko. Tikman mo, Liam. Kailangan to ng katawan mo. Si Leia ba yan? Diyos ko. Ano ba itong nangyayari sa akin? Tikman mo na, Liam. Alam kong sabik na sabik ka ng makatikim ng laman. Nanginig ang kamay ko habang unti-unting inaabot ang mamasamasang piraso ng laman. Sa sandaling mahawakan ko ito, dahan-dahan ko itong inilapit sa aking bibig, pikit matang kinagat sa kanginuya. Inulit-ulit ko yun, hanggang sa mapansin kong nakapikit na akong ninanamnam ang lasa. Sunod-sunod na mga piraso pa ng laman ang iniabot sa akin ni Melay. Ramdam ko ang biglang pag-akyat ng lakas sa aking katawan. Ang unti-unting pagkawala ng sakit sa aking braso. Anong pakiramdam, Liam? Hindi ba't nakakalakas? Ganyan nga. Busugin mo ang sarili mo. Tanggapin mo na kung ano ka ngayon. Umalingaw-ngaw ang halakak ni Melay sa paligid. Nakatayo siya sa harapan ko. Pinapanood akong lupaypay habang yakap ang tiyan. Pero hindi nagtagal. Bumagsak ako sa lupa. Nanigas ang katawan ko at unti-unting nawala sa ulirat. Kinaumagahan, nagising ako sa mga huni ng mga ibon sa labas ng tent. Pare, napasarap yata ang tulog mo ah. Rafi, nasan ako? Nandito tol, sa tent. San pa ba? Pero lumabas ako kagabi. Nakita ko si Melay at... Dali-dali akong lumabas ng tent pero natigilan ako. Nakita ko si Leia. Nakaupo sa harap ng apoy at nag-iihaw ng isda. Oy, Liam! Tingnan mo, oh! Ang laki ng nahuli ni Rafi! Leia? Buhay ka? Ha? Oo naman, Liam. Buhay na buhay ang kaibigan mo. Parang ang baboy kong humarok yang si Leia kagabi. Grabe ka sa akin, Melay, ha? Pero Melay, ano yung pinakain mo sa akin kagabi? Pinakain na ano? Pinakain na... Ang alin nga? Shit. Nababaliw na ba ako? Pero hindi eh. Totoo yun. Teka, yung damit ko. Bakit wala akong pang itaas? Nasaan yung t-shirt ko? Hindi ko alam tol. Akala ko naman naiinitan ka lang kaya ka nag-alis ng pang-itaas. Hindi. Melay, anong nangyari kagabi? Hindi ko alam. Liam, baka naman panaginip mo lang yun. Hindi. Alam mo yun, Melay. Sinadya mong iparinig sa akin yung boses mo. Para isipin kung may nangyaring masama kay Leia. Para puntahan kita. Ano ba talagang nangyari? Wala akong alam dyan. Liam, seryoso. Nasa tent lang talaga ako. Liam, ayos ka lang ba talaga? Teka nga, baka naman nag-hallucinate ka lang. Pahipo nga ng noo mo. Oh, wala ka naman lagnat. Teka, para hindi na magaya yung braso mo, Liam. Patingin niya, alisin mo nga yung benda. Teka lang. Oh my God! Thank you, Lord! Bahaw na yan, oh! Papunta na yan sa paggaling! Paanong gumaling agad dito? Kagabi lang, malala ng sugat ko ah. Baka may nakain kang kailangan ng katawan mo, kaya humilom ang sugat mo.
Matalim ko siyang tinitigan. Malakas ang kutob ko na totoo ang nangyari. Niloko ko ni Melay. Nilinlang para tuluyan ko ng hindi matanggihan ang tawag ng bagong pagkataong umuusbong sa loob ko. Tol, tikman mo tong binurong bawang. Ako mismo ang gumawa niyan. Ayoko. Ilayo mo sa akin yan. Ha? Bakit, Liam? Di ba paborito mo yan? Bumibili ka pa nga niyan sa syudad nun, di ba? Huwag niyong ipilit. Ayaw niya, di ba? Ikaw na lang kaya, Melay. Subukan mong ilapit sa akin yan, Rafi. Makakatikim ka talaga sa akin. Ano bang nangyayari sa inyong dalawa? Para kayong mga aswang na takot sa bawang kung makareact. Basta. Ayoko niyan. Ilayo mo na lang. O na. Chill lang, chill. Umuwi na rin kami ng hapon na yon at hindi na nagpalipas pa ng panibagong gabi sa loob ng gubat. Pero bagamat bumalik na ang aking lakas, pagod naman ang utak ko sa pag-iisip sa lahat ng nangyari. Hindi ko alam kung paano ko ba paniniwalaan ang lahat. Liam, saan kayo galing? Kagabi pa akong pabalik-balik sa bahay niyo. Hindi ako mapalagay sa kalagayan mo, Liam. Huwag na po kayo mag-alala, Lo. Ayos na po si Liam. Humilom na pong sugat niya at hindi na rin namamaga. Ano ka mo? Paano gihilom yun ng hindi ginagamot? Patiin niya ako, Liam. Hindi na, Lo. Ipakita mo na, Liam. Wala namang masamang mangyayari sa'yo eh. Ipakita mo na lang na gumagaling ka na. Pero, Kailangan kong makita yan para makumpirma kung anong ginawa mo. Sinasabi ko na nga ba? Bakit po, Lo? May problema po ba? Malaki. Malaking problema. Halika, Liam. Sumama ka sa akin ngayon. Ayusin natin ang gulong sinimulan mo. sandali ho. Ano pong sinasabi ninyo? Wala naman akong... Kuya Pedro, may problema tayo. Natagpong patay ang inahing baboy nila Isay. Nasa bukana ng gubat. Wakwak ang tiyan, walang laman loob. Dinudugo na rin si Isay ngayon. Anong gagawin natin? Mukhang totoo nga ang mga bulong-bulungan na may gumagala na naman na aswang sa baryo natin. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Liam, sumunod ka sa akin. Huwag mo nang palaki pa ang gulong ito. Pero, wala akong kinalaman dyan. Hindi akong gumawa nun. Lo, nasa campsite po kami buong gabi. Tsaka, bakit naman po gagawin yun ni Liam? Ang mabuti pa, magpahinga ka na muna, Leia. Kayo rin, Rafi at Milay. Ako na muna ang bahala kay Liam. Lo, anong gagawin nyo? Pipigilan nyo si Liam? Wala na ako kayong magagawa. Nakatikim na siya ng laman. Hahanap-hanapin na yan ang katawan niya. Anong sinabi mo, Milay? Huwag mong sabihin isa ka rin. Tama ho kayo. At hindi ko hahayaang pigilan nyo pa si Liam. Sinasaktan nyo siya sa ginagawa nyo. Teka lang, at ano bang nangyayari dito? Liam, ano bang tinutukoy nila? Naguguluhan na ako sa inyong lahat eh. Lara, Rafi, hawakan mo si Milay. Dalhin natin sila sa kubo ko. Oh, bakit po? Para saan? Hindi na kailangan. Sasama ako sa inyo ng maayos. Mabuti kung ganon. Nakarating kami sa kubo ni Lolo. Tahimik ang paligid. Halos walang ihip ng hangin. At sa gitna ng tensyon, inutusan niya akong maupo. Wala naman akong nagawa kundi ang sumunod. Ngayon, alam ko na kung bakit ka humingi ng pangutralaban sa aswang para kay Leia. Kung sana ay lumapit ka na sa akin noong pa lang, maiwasan sana natin to. Ngayon, mas mahihirapan tayo dahil nakatikim ka na ng sariwang laman. Lo, Ano pong sabi nyo? Laman? Liam, totoo ba to? Anong klaseng laman?
Naniniwala ka sa mga kababalagan, hindi ba, Leia? Kaya huwag ka nang magtanong ngayon. Alam mo na yan, Leia. Hindi ko maintindihan. Liam, totoo bang sinasabi nila? Hindi ko alam. Ayoko sana maniwala pero... Melay, pinakain niya ako. At akala ko laman mo yun, Leia. Ano? Hindi mo man sabihin, Liam. Pero malinaw na sa akin ang rason kung bakit gumagaling na ang sugat mo. Ang katawan mong ginising ng dugo ng dinuno mong aswang ay hinanap ng kailangan ito. At nung nakatikip ka, nagsimulang gumaling ang sugat dahil yon sa totoong gamot ng sumpang ito. Pero apo, hindi yan tunay na kagalingan. Diyos ko. Kaya pala parang ibang Liam mo nakita ko kanina. Sinasabi niyo po bang nagiging aswang si Liam? At Melay, bakit alam mo ang nangyayari dito? Huwag mong sabihin, aswang ka rin. Lo, pwede pa po ba siyang iligtas? Ibalik sa dati? Depende sa kanya kung pipiliin niyang labanan ang tawag ng dugo. Pero kung huli na ang lahat, Leia, baka hindi na lang sugat ang gumaling sa kanya. Baka pati puso at konsensya niya magbago na rin. Liam, hindi mo sila kailangan. Tanggapin mo na lang kung sino ka ngayon. Mas madali ang mabuhay kapag hindi mo nilalabanan ang sarili mo. Tama na! Tumigil na kayong lahat! Huwag mo akong lalapitan, Melay. Huwag mo akong itulad sa'yo! Niloko mo ako, sabi mo sila yung pinakain mo sa akin. Hindi mo alam kung gaano kasakit yun. Na habang kinakain ko yun, tuwang-tuwa pang katawan ko sa isiping si Leia ang nilalasap ko. Diyos ko! Ano pang nangyayari sa akin? Teka sandali, matagal na tayong magkakaibigan. Ni minsan, hindi naman tayo sinaktan ni Melay. Hindi ba, Liam? Kaya pag-usapan muna natin to. Baka hindi lang talaga tayo nagkakaunawaan. Lolo, naniniwala po ako sa mga aswang pero ngayon, hindi ko na alam kung paano ko susundan ang mga nangyayari. Ano po ba nangyayari kay Liam? Bakit po siya nagkakaganito? Matagal ko nang hindi nababanggit ito kahit na sino. Pero matagal nang nagsimula ang lahat. Panahon pa ng mga hapon. Noong kasagsagan ng pananakop, ang nanay ko ay isang kilalang manggagamot noon. Manggagamot? Albularyo rin po tulad nyo? Oo, Rafi. Pero hindi lang basta albularyo. May alam siya sa mga sinaunang panalangin, orasyon at mga ritual. Binatilyo pa lang ako noon pero isinasama na niya ako sa tuwing may sugat ang Pilipino na kailangang gamutin. Pero habang ginagamot siya ang mga tao, nakita ko rin kung paano unti-unting nauubos ang lahi natin. Nakakatakot. Pero mas nakakatakot ang nakita ko sa mga mata ng nanay ko. Ang galit. Bakit po? Anong nangyari? Isang araw, may mga matatandang lalaki at babae na lumapit sa amin. Isa raw sa mga kamag-anak nila ang namatay dahil sa digmaan. Sa lugar naming malayo sa kabihasnan, walang proteksyon. Kaya't ang mga Hapon doon nagtago. Noong panahon na yun kasi, kung saan walang kalaban sa paligid, doon sila magkakampo. Tama. Hindi kami kasama sa laban ng mga revolusyonaryo. Pero ang galit ng mga tao sa paligid, lumalim. Kaya sa tulong ng nanay ko, nagsagawa sila ng ritual. Isang ritual para bigyan ng lakas ang mga tao. Ritual? Anong klaseng ritual po, Lolo?
Hindi alam ng mga tao noon kung paano kakalabanin ang mga mananakop. Kaya gumawa sila ng ritual. Humiling sa demonyo na bigyan sila ng kakaibang lakas. Pero ang hindi nila alam, ang lahat ay may kabayaran. Nang matalo ang mga Hapon, akala nila tapos na rin ang bisa ng ritual. Pero hindi. Ano pong nangyari? Isa-isa silang nag-iba. Nagsimulang manabik sa laman. Maging ang nanay ko. Pero handa siya. Inihanda niya ang sarili at ako. Tinuruan niya ako kung paano pigilan ang dugo naming may lahing aswang. Ginamit ng nanay ko ang pinakapayak na panangga, bawang at asin. Ang bawang at asin, hindi lang yan panlaban sa aswang. Ginamit siya ng nanay ko para ipalimot sa katawan ang sumpang dumadaloy sa dugo namin. Para maputol ang ugnayan namin sa halimaw sa loob. Pero kapag naputol yung panangga, babalik lahat? Oo, apo. Kapag pinabayaan mo ang sarili mo, kapag bumigay ka, babangon muli ang halimaw sa dugo mo. At yan ang nangyayari sa iyo ngayon. Diyos ko, Liam. Lolo, ano po ang pwede kong gawin para maalis na to sa akin? Gagawa tayo ng paraan. Bago pa lumala ang lahat, kailangan natin ayusin ito. Hindi pa huli ang lahat. Pero Liam, apo, kailangan mong lumaban. Lolo Pedro, anong pinagsasasabi nyo? Kapag pinigilan nyo pang nangyayari sa katawan ni Liam, palagay nyo matatanggap niyang kapalit? Anong ibig mo sabihin? Liam, yung sugat mo. Kumakalat ang kamandag niyan sa katawan mo. Kung hindi mo susundin ang hinihingi ng katawan mo, mabubulok ulit yan, gaya ng dati. At ikamamatay mo yun, Liam. Kaya wag kang tanga. Pero hindi ko gustong manakit, Melay. Ayoko ng ganito. Isa akong doktor. Nagliligtas ng buhay, hindi pumapatay. Wala ka nang magagawa. Kung hindi mo yan gagawin, mas lalo kang hindi magiging doktor. Diyos ko, Lolo Pedro, binabalak niyo po bang alisin ang braso ni Liam? Dahil yan lang ang pwede natin gawin para mapigilan ang pagiging aswang niya. Hindi! Tanggapin mo kung ano ka, Liam! Bigla siyang lumapit kay Leia at hinablot ang pulso nito. Hinila palapit at pursahang ibinuka ang palad. Nang magtagumpay, kinuha niya ang matulis na kutsilyo mula sa tagiliran at hiniwa ang palad nito. Melay! Ano ba? Lalo mo lang ginugulo ang sitwasyon. Hindi! Narinig niyo naman ang kwento ni Lolo Pedro, hindi ba? Hindi lang ako o si Liam. Kahit sino sa atin dito, pwede may lahi ng pagiging aswang. Natural ito. Parte ito ng pagkatao namin. Bakit niyo ba siya pinipigilan? Naririnig mo ba yung sinasabi mo, Melay? Tama na! Milay, bitawan mo si Leia. Gagawin natin ang nararapat at mas nakabubuti kay Liam. Hindi! Liam, amuyin mong dugo ni Leia. Hindi ba't matagal mo na tong kinasasabikan? Halika, pagkakataon mo na to. Kapag tinikman mo to at tinanggap mo ang pagiging aswang mo, maghihilom ang sugat mo. Pwede mong ipagpatuloy ang pangarap mong maging doktor. Akong bahala sa iyo. Hindi mo kailangang maging halimaw sa mata ng iba. Gumaya ka sa akin. Ni isa sa inyo, walang naginala na aswang ako, di ba? Kaya makinig ka sa akin. Dahil ang gusto lang nila ay maging ligtas mula sa iyo. Wala silang pakialam sa iyo, Liam. Puputulin nilang braso mo, pati ng pangarap mo, para lang masigurong kaligtasan nila. Hindi na ako nakasagot, Miss Ligaya. Hingal na hingal ako. Sa isang iglap muling bumalik ang gutom. Yung gutom na parang ikamamatay ko kung hindi ako matutugunan. Habang nagsasalita si Melay,
Unti-unti akong nabibingi at ang tanging nasa utak ko lang ay ang malapot na likidong lumalabas mula sa palad ni Leia. Para bang naging pabango ito sa ilong ko at ang amoy ay nakakahalina. Dinig na dinig ko rin kung paano dumadalo yung dugo niya sa ugat. Kung paano gumagana ang bawat bahagi ng katawan niya. At parang sa isang iglap, hinila ako ng gutom. Napako ang mata ko sa kanyang leeg at hindi ko na napigilan ang sarili ko. Kusang kumilos ang katawan ko. Nilapitan ko siya. Kinabig ang kanyang balikat at akma siyang kakagatin. Liam! Liam, anong ginagawa mo? Liam! Natigilan ako. Bumalik ang ulirat ko. Pero hindi nawala ang gutom. Umurong ako palayo sa kanya. Tulala. At tumulo na lang ang luha ko. Umalis kayo! Please! Liam, pigilan mo sarili mo. Pigilan mo yung sarili mo, please. Hindi ka masama. Leia, please. Habang nakakapit pa ako sa sarili ko, umalis ka na. Leia, umalis na tayo. Hindi! Liam, sa akin ka makinig. Milay, tumigil ka na! Hindi halimaw ang apo ko! Rafi, itali niyo siya! Huwag kang lalapit sa akin, Rafi. Subukan mo lang. At hindi ko napipigilan ang sarili kong saktan ka. Etong nababagay sa katulad mo, Melay. Halika, Rafi. Hawakan mo ang lubid na to. Hindi siya makakawala dito. Binabad yan sa binditarong tubig na may bawang at asin. Hindi! Bitawan niyo ako! Pakawalan niyo ako! Magandang gabi po. Dok? Teka, anong nangyayari dito? Dok, tulungan niyo po si Liam. Lumalala na po ang sugat niya. Hindi ngayon ang tamang oras. Bumalik ka na lamang bukas. Sa gayon, ako na muna ang bahala sa apo ko. Lolo Pedro, naparito po ako para sa kalagayan niya. Gusto ko lang pong tumulong. Hindi ko alam ang eksaktong nangyayari dito. Pero alam kong iisa lang ang naisip nating paraan. Pigil ko ang hiningang pinipigilan ng sarili ng mga pagkakataong iyon. Pero dahil sa aking pagpipigil, unti-unting bumalik sa pananariwa ang sugat ko. Mas malala pa sa dati. Lolo! Sobrang sakit! Apo, alam kong nakataya dito ang kaligtasan ng pangarap mo. Pero hindi dito nagtatapos ang lahat. At lalong hindi ko hayaang maging masama ka. Sige po. Sige po. Handa na ako. Liam, tutulong ako. Infected ang buong braso mo. Pinag-aralan ko na paulit-ulit ang test results. At nakita kong may unknown bacteria na kumakalat sa braso mo ngayon. Kung hindi agad maagapan yan, posibleng ikamatay mo ito. Kung sana ay may iba pang paraan. Diyos ko. Liam, I'm sorry. Sana mas pinigilan pa kita huwag lumapit sa pasyente na yon. Hindi ka sana niya nakagat. Patawarin mo ako. Kasalanan ko to. Shh. Leia, hindi mo to kasalanan. Paulit-ulit mo akong pinigilan pero tungkulin natin yung bilang doktor. Wala tayong dapat sisihin. May dahilan ng lahat ng ito. Pero ang pangarap mo, bigla na lang matatapos ng ganito. Ayos lang ako. Ayos lang ako, Leia. Mas mahalaga sa akin na hindi ka masaktan. Handa na po ako, Lo. Doc Enzo. Nagbabalik ko na, Liam. Talagang isusuko mo ang isang mahalagang parte ng katawan mo? Liam, makinig ka sa akin! Ano ba, Melay? Tumigil ka na! Ikaw ang dapat na mawala sa mundong to! Manloloko ka! Niloko mo kami! Niloko mo ako!
Malungkot na lumapit sa akin si Doc Enzo at si Lolo. Alam kong kahit sila, hindi matanggap ang mangyayari sa akin ngayon. Pero mas hindi ko kayang tanggapin na maging isang ganap na halimaw. Kaya buong puso kong inihanda ang sarili ko, Miss Ligaya. Masakit man pero tanggap ko na ang kapalaran ko. Sa tulong ni Doc Enzo, dinala nila ako sa ospital at pinutol nila ang aking braso. Dahil wala nang ibang luna sa sugat kong inuuod, kundi putulin na. Kasabay ng pangarap na ilang taon kong binuo para matupad. Lumipas ang mga araw. Tahimik akong nakaupo sa terasa ng aking kwarto. Nakatingin ako sa maliwanag na ulap sa itaas. Hinihiling na sana, hindi pa talaga doon nagtatapos ang pangarap ko. Liam, kumusta ka? Nakabalik na pala si Leia sa Maynila. Oo. Kinumbinsi ko siyang bumalik. Kailangan niyang ituloy ang internship niya para tuluyan na siyang maging ganap na doktor. Ay, grabe no. Sino bang mag-aakala na totoong nangyari lahat ng yun? Parang masamang panaginip lang ang lahat. Hindi ko rin alam, Rafi. Kahit ako, hindi ko pa rin alam kung paano ko tatanggapin ang lahat. Pero tol, mas mabuti na rin yung ginawa mo. At least ngayon, alam mong normal ka. Na walang mali sa'yo. Tuloy ang buhay kasi sa totoo lang, naaawan na rin ako kay Melay. Lagi na lang siyang tulala, wala sa sarili at bigla na lang umiiyak. Simula nung nangyari yun, punersa siya ni Lolo Pedro na lumunok ng bawang at pinaliguan ng asin. Mukhang bumalik nga siya sa pagiging tao pero nawala naman ang katinuan. Iniisip ko pa lang na mangyari yun sa dalawa kong kaibigan. Hindi ko alam kung ano na ang gagawin ko. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos din si Melay. Sa ngayon, alam kong hindi pa niya matatanggap ang lahat ng nagawa niya. Dahil ikaw ang kasama niya ngayon, Rafi. Huwag mong hahayaang mag-isa siya. Iparamdam mo sa kanya na tanggap pa rin natin siya. Na nauunawaan natin siya. Isa pa, sa naranasan kong klaseng gutom, hindi biro ang magpigil. Pero si Melay, ilang taon tayong kasama nun, Rafi. At ni minsan, ni isa, wala siyang biniktimang tao. Dito na po nagtatapos ang kwento ko, Miss Ligaya. Alam ko pong hindi ito ang ideal na kwento na gustong mapakinggan ng lahat. Pero ito po ang kwento ko. At ito po ang totoo. At hindi ko kayo masisisi kung hindi kayo maniniwala. Dahil kahit ako noon, kahit anong sabihin ng tao, hindi ako basta naniniwala. Hanggat hindi ko nararanasan na nakikita sa sarili kong mga mata. Sino nga bang mag-aakala na ang mga karaniwang sangkap sa pagkain, bawang at asin, ay nagmistulang antidote para mapigilan ang lahing hindi pinaniniwalaan ng karamihan? Kung sakali man pong mapili ang kwento ko, para po sa mga tagapakinig na naririto ngayon, ano pong masasabi niyo sa kwento ko? Kagaya rin po ba kayo sa akin noon na hindi naniniwala sa albularyo? Nagtataka rin ba kayo kung paanong ang sangkap sa mga paborito nating ulam, tulad ng bawang at asin, ay naging pangontra sa aswang? Kung oo, mag-iwan po kayo ng komento at babasahin ko yan isa-isa. Sa ngayon, hanggang dito na lang po at maraming salamat sa inyong pakikinig.